what are we promoting to our fellow Filipinos and to the next generation of Filipinos with this constant ayuda? Walang bansa na umunlad dahil sa pagbibigay ng ayuda. Napakalaki ng ayudang ibinibigay, Admar at Jade. Alam ko na ang country natin hindi mapapahamak sa gulo ng ibang bansa dahil alam ko na President Duterte would stand for the country, will never allow any country to control the Philippines. Ang boss niya ay ang mga Pilipino, ang mga Pilipino ang pinapakinggan niya at hindi ang mga banyaga. Ayuda, wala nang humpay ang ayuda natin, Admar, sa Pilipinas. And if this money has just been used in order to support the industrialization of the Philippines and modernization, we could have been much better. Pero ang ginagawa na lang nila ay pinamimigay na lang nila yung pera. So what they're doing is they are trying to resolve poverty by entertaining the poor. No, na parang kawawa dito ang middle class. You know, kasi ang middle class kasi wala naman kasi itong opportunity in order for them not to pay taxes, no? Lalo na yung mga working class, automatic binabawas sa sweldo nila yung tax. Yung mga nasa upper class, saka yung mga nasa lower income bracket na exempted sa taxes, hindi sila masyado naapektuhan nito. Although lahat naman ng tao nagbabayad ng tax, but we're talking here about income tax, no? Tax that is deducted from your labor and not from your consumption. So itong walang humpay na ayuda, hindi natin alam kung saan ito patutunguhan, no? Ito ay politikang nakalipas na. Walang bansa na umunlad dahil sa pagbibigay ng ayuda. Napakalaki ng ayudang ibinibigay, Admar at Jade. And if this money has just been used in order to support the industrialization of the Philippines and modernization, we could have been much better. Pero ang ginagawa na lang nila ay pinamimigay na lang nila yung pera. So what they're doing is they are trying to resolve poverty by entertaining the poor with those people in poverty by giving them money and kaya marami nagtataka bakit nyo ito ginagawa, di ba? This doesn't make any policy sense. And ayun na nga, kawawa ang middle class Pilipinas. SAS, transparency, accountability, peace and security. Ito yung pinopromote nitong hakbang ng maisog, hakbang ng matapang prayer rally. Ito ba ay sumasalamin, ang opposite nito ang sumasalamin sa kasalukuyang estado ngayon ng ating pamahalaan? Well, it's peace, transparency, and what's the other one? Accountability. Peace and security, yes, transparency, accountability. Peace and security, accountability, and transparency. I think tama naman itong slogan na ito, no? But of course, every slogan is can be very simplistic. Pero ang masasabi ko lang is tama, ito na ngayon ang kalagayan ng ating bansa, no? From an international relations perspective, we have a peace and security problem. And of course, ito yung pagbabago ng foreign policy ni Bongbong Marcos na hanggang ngayon ay ayaw nilang tanggapin na mali itong kanilang tinahak na direksyon. Even though na as I mentioned before nung nag-guest ako sa inyo, Admar, yung Economist Intelligence Unit na nag-release ng report last year na we are now the most vulnerable country in Asia geopolitically, and prior to that we were not, no? So sa security naman ang dami-dami nating issue, and of course this is as well connected sa international relations situation. We have an energy security problem, we had a food security problem, and because of what we're doing right now, we are actually disconnecting our ties from the countries that might help us in these issues. Like for example, itong Russia, no? Wala naman tayong away sa Russia, but we hear a government official, si Commodore Tariela, now mentioning Russia as some sort of an enemy
of the Philippines, and these are short-sighted assessment of the situation, and perhaps they are still thinking that the United States, which has been in our country for over 100 years, hasn't done anything in order for us to advance. And we're still stuck, no? The Philippine society right now, if you're going to read the books of Jose Rizal, is still the same society. That's how we haven't yet progressed as a nation. So yung transparency and accountability, of course, this is very relevant right now, especially sa kung ano-anong ginagawa nila sa pera ng taong bayan. No? Ngayon lang ako, in my entire life, no, ngayon lang ako nakakita ng Pangulo na tuwing aalis ng bansa, for example, ang kanyang tarmac ay dapat may fresh flowers when he's leaving and arriving in the country. This is just a microcosm of how the people's money is being used in a way na hindi naman kailangan. No? And of course, yung accountability, shout out nga pala sa mga nakasuot ngayon ng hindi mo pera yan shirt dyan sa Cebu, and pinagpapatuloy nila yung laban ng hindi mo pera yan. Ayan ay, ang movement na yan ay tungkol sa pagpapatigil na sa liquidation by certification na kultura ng Kongreso na mahigit 30 years na. At maliban dyan, Sash, speaking of doon sa mga budget natin, di ba, nabulgar din na marami ding isiningit na wala sa debatehan sa Kamara, wala sa Senado, biglang sulpot doon sa BICAM. Doon nagkakaroon ng problema na hindi alam ng mga ibang senador, ng ilan sa ating ng mga mambabatas natin, lalo na yung ating mga kababayan kasi hindi nga nala-livestream eh. Minsan nga closed door nga yun. So, yung transparency, relevant talaga doon at biglang sulpot nga. Sabi pa nga ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, yung isang budget para doon sa AKAP, pang budget na ng isang ahensya. Yung 26.7 billion ata yun. Oo, ayun nga, no? Lalo na itong ayuda-ayuda. Wala nang humpay ang ayuda natin, Admar, sa Pilipinas. No, na parang kawawa dito ang middle class. You know, kasi ang middle class kasi wala naman kasi itong opportunity in order for them not to pay taxes, no? Lalo na yung mga working class, automatic binabawas sa sweldo nila yung tax. Yung mga nasa upper class, saka yung mga nasa lower income bracket na exempted sa taxes, hindi sila masyado naapektuhan nito. Although lahat naman ng tao nagbabayad ng tax, but we're talking here about income tax, no? Tax that is deducted from your labor and not from your consumption. So itong walang humpay na ayuda, hindi natin alam kung saan ito patutuguhan, no? Ito ay politikang nakalipas na. Walang bansa na umunlad dahil sa pagbibigay ng ayuda. Napakalaki ng ayudang ibinibigay, Admar at Jade. And if this money has just been used in order to support the industrialization of the Philippines and modernization, we could have been much better. Pero ang ginagawa na lang nila, ipinamimigay na lang nila yung pera. So what they're doing is they are trying to resolve poverty by entertaining the poor with those people in poverty, by giving them money, and kaya marami nagtataka bakit nyo ito ginagawa, 'di ba? This doesn't make any policy sense. And ayun na nga, kawawa ang middle class Pilipinas sa ginagawa nilang ito. Kasi unang-una, hindi naman silang tumatanggap ng ayuda. Yung pera nila ang ginagastos para sa pang-ayuda. And as you've said, hindi pa ito pinagdepandihan sa Kongreso. Hindi ba? And this now redounds or reflects of what we are as a nation. What are we promoting to our fellow Filipinos and to the next generation of Filipinos with this constant ayuda? That you need the, di ba? We are promoting a culture of mendicancy. Ang kapansin-pansin din, yung hiling ng OVP
na ilang daang milyon lang yun para sa kanyang confidential fund na malinaw naman na isinaad doon para saan gagamitin, ano yung mapupuntahan nun, hindi na pagbigyan, yet itong hindi nga alam ng mismong ahensya kung saan doon nakasingit yung kaniyang yung akap, bigla na lang sulpot. Hindi nga sila nakagawa ng guidelines. 26 billion pa yung mahigit ang pinagbabasehan doon. Nakalusot. Yung malinaw na okay, talagang binusisi nila, dinebatehan nila hanggang sa kalaunan ay hindi na pagbigyan, yun na ang hindi nakalusot. Yet itong isa nakalusot. Kaya medyo yun yung isa sa mga katanungan ng taong bayan. Yan talaga isang malaking katanungan, Adman, napakalaking diferensya nito nung panahon ni Duterte. Kahit nga paghingi ng emergency powers ng Duterte administration para i-resolve ang traffic dyan sa Metro Manila, binusisi ng gusto. Wala pang perang involved doon, no? And eventually na-reject, even though that it is very necessary na bigyan ng emergency power ang administrasyon para ma-resolve ang traffic. Pero ito 26 billion hindi pinag-usapan. Napakalaki namang itong kahunghangan, hindi ba? So, talagang dapat magtanong ang taong bayan dahil pera nila yan. No? Kung ang taong bayan ay hindi magiging concerned kung paano ginagamit ang pera nila, o hindi ipamigay na lang nila yung pera nila, hindi ba? So, ayun nga, 26 billion for ayuda. Mm-hmm. Ang dami na nating ayuda. Hindi na nga natin, wala na nga guidelines kung paano ba ina-administer ito ng administrasyon. Na pag ikaw ba nakareceive ka ng isang ayuda, paano nila malalaman kung hindi ka na makaka-receive pa ng ibang ayuda? Lalo-lalo na the records of ayuda is actually very questionable, di ba? Nung 2 years ago, nung nakaupo pa dyan si Congressman Erwin Tulfo na sinabi niya na dun sa 4-piece pa lang, marami na doon na ang yaman-yaman na pero tumatanggap pa rin ng 4-piece. So, that all boils down to we are wasting a lot of money for unproductive activities. Si partner Jade, may katanungan. Sas, alam naman natin na ngayong araw ding ito ay ipinagdiriwang itong EDSA People Power Revolution. At alam natin sa lakas ng taong bayan ay talagang napababa ang dating Presidente Marcos Sr. Ngayon, ano bang aral na dapat nating malaman dito sa EDSA People Power Revolution? Kung meron man. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang lesson na dapat natin malaman or maintindihan o maunawaan sa istorya ng EDSA Revolution is that huwag kang mag-revolution kung wala ka talagang pagbabagong gagawin. Dahil ang nangyari lang noon ay nagpalit lang naman ng gobyerno pero imbis na mapabuti na pasama pa. Hindi ba? So, ako lumaki kasi ako nung panahon ni Cory, no? Na talagang hirap-hirap ng buhay, ang brownout, just me, 9 hours, at least 9 hours per day, walang tubig, can you imagine, nakatira kami nun, malapit sa Malacanang, wala kaming tubig. So, dahil nga ang hina-hina ng tubig. So, tapos, ganun din naman, kung ano yung binabato nila nun sa panahon ni Marcos Sr., nangyayari din nung panahon ni Cory. So yun ang pinakamalaking lesson doon, no. Wag kang gagawa ng upheaval o revolution dahil gusto mo lamang umagaw ng kapangyarihan. Dapat magre-revolution ka dahil gusto mong baguhin ang society. And it must be a full change and transformation and not simply a change of people who will steal and abuse power. Sa ngayon ba, Sas, nakikita mo sa panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na-redeem na ba yung pangalang Marcos at hindi na ba forever na makakondemn ang kanilang pangalan? I think internationally, no, they are doing a good thing in redeeming their name, no? Because they are now aligning with the anti-China sentiments of a lot of Western countries, especially the United States. So now, maybe he would be remembered internationally as the president who took on China. He will no longer, di ba, he will no longer be remembered
as the son of the dictator. I think he successfully redeemed himself in that way. But locally speaking, of course, the people have a different view of him. Hindi ba? And nakikita naman natin no? Kung ano ang nangyayari sa ating bansa. And sadly, no, the redemption arc is the redemption arc is not really going towards redemption. Kasi naalala ko nung 2022, no, pabigyan ko kayo ng halimbawa. Ang isa sa malaking ibinabato ng mga supporters ni Bongbong Marcos, and unfortunately, I was one of them, ay wag iboto si Leni dahil kung si Leni ang manalo, babalik ang mga oligarko. And now they are all over the place. And nobody and what we feared that Leni would do is actually being done by this administration. Di ba? Ang nagbago lang is yung gender nung tumatakbo. Gender nung tumatakbo. But it is practically what we fear, a lot of people fear that Leni would do. This administration is doing. And ayun na nga, what is actually happening in our country right now is the return of the comeback, no? Everyone na pinilayan ni Duterte nung panahon niya ay bumangon muli with a vengeance. Hindi ba? Ito sa panawagan, legit ba ito na panawagan? Transparency, accountability, peace and security. So nakikita nyo rin po ba na opposite ang nangyayari ngayon? Kaya ito yung panawagan ng mga supporter ng dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ay oo, nakikita ko talagang sobrang relevant yung mga panawagan ng transparency and accountability. Kung titignan nyo, ang transparency and accountability ay may kinalaman yan sa tinatawag nating medyo napaka-blatant at latent na korupsyon na nangyayari sa ating bansa right now under this administration. Hindi lang naman ito ako ang nagsasabi, karamihan ng tao na nakakaintindi sa politika at sa nangyayari sa ating bansa at nag-aaral at tinitignan kung ano mga nangyayari. Dahil lalo na pagdating sa issue ng transparency and accountability, ay talagang nangyayari. I mean, we cannot deny that. No? Every Filipino knows that. Kumbaga, so that's really an issue of transparency and accountability. On the other hand, when you talk about security, ang security kasi hindi lang yung traditional security na may kinalaman sa halimbawa sa gera or may kinalaman sa territorial dispute natin, may kinalaman din ang security sa non-traditional issues. Like for example, food security, poverty. These are human security issues na kung saan kinahaharap ng bansa natin na para bang mas lalo pang nag-i-increase ang level kaysa noon nung previous administration. May kinalaman din ito sa tinatawag nating peace and order situation, drug problems, ang increasing prices of goods ng basic commodities like rice. Ito ay mga usapin ng security. So, talagang may panawagan tayo na sana ma-address itong mga problema ito kasi ito ay nagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino. When you talk about peace, it's really, really relevant right now to really lobby and even to advocate para sabihan yung mga tao na, kailangan natin ng peace sa mundo, especially sa bakbakan dyan sa South China Sea between China and the Philippines. Kasi napaka-importante na issue yun. Ayaw natin magamit ng kahit anong bansa na major countries or a superpower na gamitin tayong proxy para sa isang labanan na hindi naman natin gusto at hindi naman dapat tayong masasali sa ganitong usapin. Nakikita mo rin, Prof, na nililihis sa kasalukuyan yung mga issue para pagtakpan at wala na maging transparency dahil nung ang SMNI, isa sa mga anchor ng SMNI, nagtanong kung totoo ba na ganito yung halaga ng travel expense, madali silang sumagot. Pero nung nagtanong ulit, saan na napunta yung remaining doon sa nakaltasan na ninyo na travel expense, wala na tayong marinig na sagot. Pero nung merong pag-question doon, ang bilis ng sagot. Yun na nga yun eh. Parang hindi ko nga maintindihan kasi under this administration, hindi ko naman sinasabi na that is already the state. Parang there is a semi or an atmosphere na parang if you criticize or even if you ask question in public or in media, in social media, on critical issues, parang
ang nangyayari, imbis na sagutin at ipaliwanag kung ano mga nangyayari, ay nagkakaroon ng flash, kumbaga ng rest back. At ang nagtatanong or nag-inquire, which is a public issue, ay parang siya pa ang napupunta sa alanganin na sitwasyon. So yun ang nangyayari. Hindi lang yung paglilihis eh. It's really it's really an assault to what you call freedom of information, freedom of the right to expression, and even sometimes freedom of media. So ang nangyayari tuloy, ang mga tao takot silang magsalita on issues na may kinalaman sa kanila bilang may kinalaman sa iyo bilang isang Pilipino kasi concerned ka kung sa anong nangyayari sa bansa mo. So may ganyang klase ng fear even among my friends. Ngayon, some of them, they don't even want to post anything, or sometimes they don't want even to discuss things on social media about critical issues of the country. So para bang, bakit? That is our supposed to be how do you call that? Yung parang right natin yan, and we have to be active citizen. Paano ka maging active citizen? Di ba? Pag-usapan mo yung mga critical na issues ng bansa. Kasi bansa mo yan eh. Pero ngayon, parang may certain kind of fear sa mga tao. So that's one. And yung nililihis is, siguro may mga entertainment na tinatayo or may mga ginagawa na para bang sandali lang. Maraming issues ang bansa na dapat nating tukuyin at bigyan ng pansin. Kaysa itayo mo or ilunsad mo yung mga entertainment something na para lang malito or mawala ang atensyon ng mga Pilipino sa mga issues na dapat tutukan. May mga ganun nangyayari sa Pilipinas eh. Na para bang, sometimes nag-iisip ako na para bang, bakit ganito ang atmosphere? Dapat hindi ganito. Kasi we are in a democracy and we claim to be a democracy. And the freedom of expression, freedom of media, all of this freedom that we have is very much protected by the Constitution. So yun yung nararamdaman ko rin bilang isang Pilipino. Na hopefully ma-patch up to at sana hindi magtuloy-tuloy. Kasi if magtuloy-tuloy to, parang natatakot ako kung saan tayo mapupunta ulit. Baka mapunta ulit tayo sa dark ages ng ating history bilang isang bansa. Prof, sasabihin na naman ng mga loyalista, bakit yung transparency, accountability, peace and security, present ba yan during Duterte administration? Yes, I would say yes. A big yes. Yes. As a Filipino, I was in the country the last 6 years of Duterte, President Duterte administration, and I experienced it way improved than the other administration that passed. Really, I mean, as a Filipino, I can walk safely during that time in areas like, for example, even Tondo, na known for, crimes and all of these things. Diba? Nakakaano ka, hindi ka takot sumakay ng taxi kasi alam mong secured ka na kapag may ginawa, you can report and action will be done. I was secured during that time, and then alam ko na ang country natin hindi mapapahamak sa gulo ng ibang bansa dahil alam ko na President Duterte would stand for the country, will never allow any country to control the Philippines. Ang boss niya ay ang mga Pilipino ang pinapakinggan niya at hindi ang mga banyaga. So, secured ako during the time. I'm very frank about these things. At alam ko na he protects the Filipino people, may it be sa Congress, may it be sa lahat, even the budget itself. I think he was the only president na nung nakita niya yung budget na pre-propose at pipirmahan na niya, nung nakita niya sobrang laki and sobrang bloated, ni-review niya at actually pina-reduce niya. Parang hindi niya akalain na ganun ka-bloated yung budget. There was one time in his administration na ganun ang nangyari. And I was like, wow. Ngayon, ano yung issue ng budget? May insertion, di ba? Sabi ko, bakit ka mag-insert? That's even unconstitutional. Di ba may mga issues about the current GAA na may mga insertion na nilagay ang Kongreso na hindi ma-explain ano nga ba yun? At based on the Constitution, hindi dapat. Di ba? May mga issues na ganun. Walang sagot, walang explanation na convincing. So these are issues that are very important in the country. Yet ang mga Pilipino, hindi ko alam, most of my friends, they don't want even to talk about this because they are afraid na baka sila ang maging target or, ganon. So, yun ang problema ng Pilipinas right now eh. And I hope this will not continue kasi hindi maganda ito para sa atin. Hindi rin ito maganda na image. When you talk about international level, the international community looking at us or observing what's going on in the country. So, yun yung mga bagay siguro na dapat tignan ng bawat Pilipino. At ang mga Pilipino dapat makialam. Huwag tayo maging bystanders lang na nasa gilid lang nakikinig
nakikita yung hindi maganda pero, you just don't do anything, you don't say anything. Hindi pwede yun. Mananalo yung hindi dapat. Dapat manalo ang kabutihan para sa bayan. Laban doon sa hindi maganda para sa bayan. Prof, gaano kahalaga yung partisipasyon ng taong bayan na dapat silang makialam sa mga issue na ito patungkol sa transparency, accountability, peace and security, or dapat ano lang sila, bahala yung gobyerno na dyan. Basta ako dito, sa Bisaya pa, maning kamot, maning tuhod. Mahalaga ang pakikialam at pagkakaroon ng tinatawag ng active citizenship ng bawat Pilipino. Kasi bakit? At the end of the day kasi, kung hindi maganda ang pamamalakad ng Pilipinas, kung naglipa na kung nagtumaas ang crime rates ng Pilipinas, tumaas ang presyo ng mga bilihin, lahat nagkaroon pa ng gulo sa Pilipinas, ang kawawa dyan kasi Pilipino. Now, ang tanong kasi, sino ba ang nag-elect sa mga tao sa gobyerno? Di ba tayo din mga Pilipino? So, ang first responsibility is on us. No? Kasi, binoto mo yan. Kaya yung napunta dyan sa posisyon is because of us. So, we have the responsibility kung hindi man natatama ang kanilang pamamalakad, as people na nagluklok sa kanilang pwesto, we also have the right to claim for accountability and transparency. Because the supreme power in a democracy like the Philippines ay nasa kamay ng mga tao, nasa kamay ng kanyang mga citizens. So yun ang dapat natin intindihin. Hindi yung tipong, okay, maraming nang nangyayari, tahimik ka pa rin, wala ka rin pakialam, basta okay ka. Paano yung ibang tao? Paano yung pamilya mo, yung mga pinsan mo? At may ripple effect yan eh. So at the end of the day, kung hindi maganda ang nangyayari sa bayan mo, ang Pilipino ang magsasuffer niyan, short term or long term. So what would you do? You need to be an active citizen. How would you do it? You have to make it sure that you are informed about the issues happening in the country, and then you say something. You put your opinion out there, and you clamor for things like transparency and accountability, peace and security, because these are basic things that the country should have. Yun eh. No, kung wala ito, ibig sabihin, napaka-insecure na katayuan ng mga Pilipino. Prof, kasabay nga sa araw na ito yung pagdiriwang ng EDSA People Power Revolution na nagtulak kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na bumaba sa kanyang pwesto dahil sa lakas ng taong bayan. Para sa inyo, Doc, sa tingin po ninyo, gaano ba kahalaga ang aral ng EDSA People Power Revolution sa panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Itong unang sasabihin ko muna before I answer your question, Jade. Ang EDSA Revolution kasi is very much debated in the country. May mga iba na nagsasabi na hindi naman daw talaga people power yun dahil it was orchestrated to some extent allegedly by the United States or by CIA or something to that effect. But for me kasi, regardless of the debate and regardless of which sides you are, sa akin kasi, ang essence ng EDSA, the people power, the word people power, it means ang pinaka-essence kasi dyan is, that at the end of the day, in a democracy like the Philippines, the supreme authority and the power lies in the hands of the people. Ibig sabihin, kapag ang tao na ang nagsabi na tama na, sobra na, dapat palitan na, dapat baguhin na ang masamang sistema, i-address ang mga problema na kinaharap ng bansa, na kung saan ang mga Pilipino ay nagsasuffer, ang mga Pilipino ang naapektuhan at hindi gumaganda ang kanilang buhay sa bansa mo, then they need to listen. Those people in power has to listen. It's either they shape up or they just go down. Ganon siya eh. Ganon talaga yung essence nun eh. Kahit whatever, kasi dalawa yung debates dyan eh. Pero at the end of the day, yung word na people power ng EDSA Revolution, yun yung kanyang spirit eh. Na tayo, mga Pilipino, nasa kamay natin ang magiging landas kung anong tutunguhin ng ating bansa at nasa kamay natin kung anong magiging destiny ng bansa natin. Hindi yan nasa kamay ng mga politiko. Nasa Pilipino yan. Now, kung sino ang gusto natin, yun ang masusunod. At yun dapat ang masunod. Kasi yun naman talaga yun eh. Yun na nga, kaya nga we're in a democracy eh. Kaya kasi ganun ang essence nun eh. So yun ang tingin ko. Yun yung tingin ko na ang spirit, ang spirito ng tinatawag nating EDSA Revolution noong 1986 at ng tinatawag nating People Power.
Nababanggit po ninyo yung Estados Unidos. Madalas naririnig natin pag sa usapin ng giyera sa iba't ibang bansa, Amerika, ang hindi talaga maalis yung pangalan, yung bansa na yan. Talagang ando doon, Prof, itong Estados Unidos. Ano bang pananaw mo dito? Bakit sila ba ay solusyon, bahagi ng solusyon o problema? Ang Estados Unidos, dalawa yan eh. It depends on how you deal with them. Magiging problema mo sila kung kahayaan mo silang kontrolin ka. Kasi at the end of the day, ang gusto nila, interest nila. Kahit saang bansa sila nakikipag-relate or saan bansa sila pumupunta, they would always make it sure na yung interest nila ang napopromote at nakukuha nila yung gusto nila. That's a given already for America. Now, ang tanong kasi dyan, kung isang bansa ay papayag ng ganun-ganun na lang. Of course na, dapat hindi. So nasa atin yun, nasa kamay natin yung mga Pilipino at nasa kamay yun dapat ng gobyerno natin na maprotektohan natin ang ating soberanya, independence, and also we have to stand on our own two feet and we don't rely on the United States for everything because that is not good. Okay? We deal with them as a sovereign state because they are sovereign, but at the same time, we don't let them control our country because that is not okay. Babalik tayo sa panahon ng colonialism kung gano'n ang mangyayari. Yun talaga yung mangyayari sa atin. Or baka naman nasa neo-colonialism na tayo. O yung tinatawag yung semi-colonial tayo ng Amerika. Dapat hindi. Kasi tapos na tayo dyan dapat eh. Tapos na ang age of colonialism. Bakit pa tayo babalik doon? Diba? Pero nasa kamay kasi yan ng gobyerno kung paano ka nakikipag-deal at how you deal with the Americans, how you manage your foreign relations. At the end of the day kasi, when you talk about these things, ang pinaka dapat na protektahan ng mga leaders natin sa gobyerno ay ang ating national interest. And I think three things in national interest. Our sovereignty, dapat maprotektahan yan. That includes our territorial integrity. Yung ating territorial boundary based on UNCLOS. Kasi yun naman talaga ang batas international sa international level. Pangalawa is ang welfare ng ating citizen. Pangatlo is economic prosperity. Yun ang nakikita kong national interest ng Pilipinas ngayon na dapat hawakan natin at dapat hindi yan maging control ng mga banyaga tulad ng mga Amerikano. Yun po dapat yun. May nagtatanong nga, itong mga kababayan natin, Prof, bakit daw tayo lumuluhod sa Amerika? Bakit nga ba? Kailangan ba? Wala ba tayong kakayahan na tumayo at ipaglaban ang ating kasarinlan, ang ating soberanya, ang ating sovereignty at independence? Kaya naman eh. Kaya natin. Nagawa yan ng panahon ni Duterte. Bakit hindi natin magawa ngayon? Diba? Opo. Pero Prof, dito, naniniwala ang mayorya sa mga Pilipino ng unity. Pagkakaisa sa ilalim nga ng liderato ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, may ramdam na natin yung lamat. Paano ba puposisyon yung ating mga kababayan pagdating sa issue ito? Madali lang ang sagot dyan. Ang mga kababayan natin, when you talk about this thing, ang posisyon mo dapat bilang isang Pilipino ay dun ka sa tama at nararapat para sa Pilipinas. Now, kung sino ang tingin mong leader na nagsusulong ng dapat nararapat sa kabutihan at sa kagandahan ng Pilipinas at ng mga Pilipino, dun tayo. Yun naman talaga yan eh. Kung sino ang nakikita natin na leader na nagsusulong ng kagandahan ng Pilipinas at hindi tayo ilalagay sa alanganin, yun naman yun eh. And whoever that may be, yun dapat ang ating susugan. Yun eh. Hindi yun dahil lang hindi mo alam at dahil lang siya yung nasa posisyon, yun na yun. And of course not. Hindi dapat ganun. Sa akin, ganun, malinaw sa akin yun.